Marcos, aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. TDS, rise up and let the world feel your power. Sino mag-aakala na ang apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa inner circle na pinagkatiwalaan at ginamit nila Marcos noon sa sindikato The Way, pinagkatiwalaan at ginamit nila si Saldico, ay magbubunga ngayon ng isang pangyayari na magtutugma at magdudugtong sa mga naunang salaysay na ginawa ni Ginoong Saldico. Bata-bata talaga ito ni Marcos, si Yusek Adrian Bersamin, at ginamit ng todo ito para kunwari walang involvement si Marcos sa anumang mga pag-deliver ng partida ng kotong na bilyon-bilyon. Subalit ngayon ay nagkaroon ng change of heart. Nagbago po ang damdamin at isipan ni Yusek Adrian Bersamin, kung kaya ito ngayon ay nagsasagawa ng mga pagbubunyag. Tila wala nga talagang lihim at baho ang muling hindi mabubunyag at aalingasaw. Former Executive Secretary Lucas Bersamin, tila nabahag na ang buntot at tila lalantad na di umano at magtitis-igo na bilang lead bagman umano ni Marcos Jr. at may affidavit na umano. Ito ang kumpirmadong balita na siyang tila ayaw ipalabas at pilit iniiba ng bayarang media sa palasyo at pilit di umanong tinatago sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang kumpirmadong balita na siyang matapang na ipinaliwanag naman ng magaling na solid Duterte supporters na si Ka Eric Salis, na siyang tila sumampal ng kahiyan at katotohanan at tila nagpagulat sa palasyo at Kamara at Senado at sa gobyerno ngagba. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hinggil po dito sa pagkakaugnay ng revelations ni dating Undersecretary Adrian Bersamin at sa nauna ng mga salaysay na nagbubunyag ng sindikato nila Marcos at Romualdez na nagmula sa pagpapahayag na ginawa ni Ginoong Saldico. At ganoon din po ng iba pang nagtestimonya ng koneksyon ni Marcos at Romualdez sa naturang mga malakihang bilyon-bilyon na pagnanakaw at pangungurakot sa pondo ng bayan gamit po ang sindikato ng mga flood control projects among other infrastructure projects. So, bakit po nagkakaroon ngayon ng panic mode? No, nagkakaroon ng matinding reaksyon, bagamat hindi nila ipinapakita sa publiko ang Malacanang dahil sa pagkakalantad na mayroong ibinigay na mga files si Undersecretary Bersamin kay Congressman Leandro Leveste. Dahil ito po ang magdudugtong at magtutugma sa mga naunang pagbubunyag na ginawa nila Ginoong Saldico, nila Sergeant Gutesa, nila ng mag-asawang Diskaya, at ng mga tauhan din po ni dating DPWH Secretary Bunuan na sila Yusek Bernardo, sila Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. No? And of course, wag nating kalimutan na mayroon pang umiiral na hindi pa na ibubunyag ng lubusan itong Cabral files. Kaya, ang pagkakataon ngayon na lumantad na itong mga pinanghahawakan na impormasyon ng isa sa inner circle mismo ni Marcos. Hindi lamang ni Romualdez, kundi mismo sa presidente kay Marcos Jr., nagre-report itong dating presidential liaison head, no? Sa Presidential Legislative Liaison Office. Yan po ang opisina na hawak dati ni Yusek Adrian Bersamin, no? At tinatawag siya na si small boy, no? Dahil maliit lang na pagkatao, pero marami siyang pinanghahawakan na mga
misyon at mga tungkulin kay Marcos. At isa po dyan ang pagiging bagman, runner ni Adrian Bersamin. So mayroon na pong na-execute na affidavit. Ang pagkakaalam ko, kinumpirma na po ito ni Congressman Igay Erese. May sinumpaang salaysay na si Adrian Bersamin na nakahanda na upang magbunyag ng pagpapatotoo that indeed it was Marcos together with Romualdez ang nagdisenyo kung paano nakawin at durubuhin ang pondo ng ating gobyerno sa pamamagitan ng mga sinindikato na budget. Budget 2023, 2024, and 2025. Lahat ng mga sindikato na budget na ito ay nanggaling po ang utos kay Marcos at kay Romualdez ang disenyo upang ipatupad. At ang isa sa mga nagbulgar nito na hindi na mapipigilan pa ang pagsambulat ng katotohanan ay dating kasama sa sindikato nila Marcos, si Ginoong Saldico. And so therefore, mga kababayan, napapanahon, no? Very timely and nakaswak sa takdang panahon na nangangailangan ng pag-sustain ng pagbubunyag sa responsibilidad at kriminal na pananagutan nila Marcos at Romualdez. Dumating naman po ang pagkakataon na may isang Adrian Bersamin na nanggaling mismo sa inner circle, bagman, runner, at mga tagapag-facilitate ng mga ninanakaw na mga deliveries ng pera na nanggaling sa kinurakutan ng sindikato nila Marcos at Romualdez. At ang share ni Marcos, ayon dito sa salaysay na ngayon ay lumalabas na, nagre-report si Yusek Adrian Bersamin kay Marcos Jr. upang i-deliver hindi lamang ang 1 million, 2 million, kundi billions of pesos na nanggagaling kina Saldico. At tumutugma ito doon sa binanggit ni Sergeant Gutesa at nila Saldico na billion na pera ang na-deliver kina Marcos at kina Romualdez. In fact, sa unang record pa lang ng message exchanges ni Adrian Bersamin at ni Ginoong Marcos Jr., umaabot na po sa mahigit 10 billion pesos, no? 10 billion pesos ang pinag-uusapan. Yan po ay isang delivery pa lang, no? Pero umabot ito sa hanggang July ang conversation na nakuha. So from March 2024 or March 2025 to July of 2025 alone ay hindi bababa sa mga 25 billion pesos ang transaksyon na pumasok bilang kotong at partida ni Marcos sa mga pinagnakawan at pinagkakurakutan nila. Yan din po ang binabanggit ni Saldico. At mismo si Yusek Bernardo and even sa Cabral Files, doon makikita ang pagtutugma ng mga datos at impormasyon na ang mga proyektong ginawang ghost o kaya ay house-show, meaning to say substandard, ay tumutugma sa total ng mga kinurakot na mga pundo sa proyektong itinakda na nakalista sa kay Yusek Cabral, mga kababayan. At ito ngayon ay kinukumpirma mismo ni Yusek Adrian Bersamin na nakarating nga ang naturang mga deliveries ng partida sa pangungurakot ni Marcos. Kagaya din po ng pag-deliver sa McKinley Street, sa Nara, sa Forbes, sa Aguado Street, kung saan si Martin Romualdez po ang itinuturo na sumasalo at kasama po si, kung hindi si Yusek Jojo Cades lamang, ay nandun din po si Yusek Adrian Bersamin para magpasiguro na ang mga delivery ng partida sa kinotong nila Marcos ay makukuha nila ang partida, hindi lamang sa partida ni Romualdez. Mabigat at napakahalaga po at napapanahon ang revelations na ito ni Yusek Adrian Bersamin para magpapatunay na hindi gumagawa ng kwento si Ginoong Saldico at hindi po nagsisinungaling si Sergeant Gutesa at ang mag-asawang Diskaya at ang iba pang mga taga-DPWH ng kanilang sinabi na talagang nagdi-deliver ng limpak-limpak na mga bilyon-bilyon na pera dito kina Romualdez at kasama na ang partida dyan ni Marcos.
Kaya ngayon po ay pinapangambahan na kung hindi pa lubusang maibubunyag nila Congressman Leandro Libeste at nila Yusek Adrian Bersamin ang nilalaman ng mga USB or flash drive na pinaglalagyan ng naka-save na mga cellphone messages sa pagitan ni Yusek Bersamin at ni Bongbong Marcos Jr., may kautusan at may kaugnayan ito hinggil sa pagdi-deliver ng mga pera, malaki po ang possibility na baka madisgrasya si Yusek Bersamin kung kaya inihabol na po ang pagbubuo ng kanyang sinumpaang salaysay upang magkaroon na siya ng assurance na hindi siya basta-basta magagalaw sapagkat ang ituturo talaga dyan na nagkaroon ng interes upang patahimikin si Yusek Adrian Bersamin sa pagsisiwalat at pagbubuod ng mga kaganapan bilang bagman runner ni Marcos, ang ituturo kapag may nangyari na masama o mautas ang buhay ni Yusek Bersamin, wag naman sana mangyari na parang nangyari sa pagkawala bigla ng buhay ni Yusek Cabral. Wala pong ibang pagtutuunan ng paniningil at panawagan ng pananagutan sa hustisya sakaling madisgrasya si Yusek Bersamin kundi si Marcos at si Romualdez mismo, mga kababayan. Kaya naman po, sabi ko nga sa isa kong live or sa isa kong video analysis, God will always have its own way to produce and deliver miracles. Sino mag-aakala na ang apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa inner circle na pinagkatiwalaan at ginamit nila Marcos noon sa sindikato The Way, pinagkatiwalaan at ginamit nila si Saldico, ay magbubunga ngayon ng isang pangyayari na magtutugma at magdudugtong sa mga naunang salaysay na ginawa ni Ginoong Saldico. Bata-bata talaga ito ni Marcos, si Yusek Adrian Bersamin, at ginamit ng todo ito para kunwari walang involvement si Marcos sa anumang mga pag-deliver ng partida ng kotong na bilyon-bilyon. Subalit ngayon ay nagkaroon ng change of heart. Nagbago po ang damdamin at isipan ni Yusek Adrian Bersamin kung kaya ito ngayon ay nagsasagawa ng mga pagbubunyag. Hindi pa po lubusan ito. Ang isa lamang na pagbubunyag niya, mga 10 billion pesos ang na-deliver niya mula doon sa kotong na tinipo nila Marcos at Romualdez para gamitin sa electoral campaign ng mga senador na ginamit nila Marcos doon sa alyansa nila na tinatawag na Alyansa sa Pagwasak ng Pilipinas. Kagaya po nila Tito Soto at nila Ping Lacson na nakinabang ng todo sa pinagnakawan na pondo na ngayon ay binubunyag ni Yusek Adrian Bersamin. Pangalawa, ang testimonya ni Saldico ay i-reduce na rin sa sinumpaang salaysay or executive affidavit nang sa ganun po ay magkaroon ng corroborative value. Pag sinabi pong corroborative value, magdudugtong at magtutugma ang mga salaysay at mga pahayag upang mapalakas pa po ang pagkakaroon ng katotohanan that all of the criminal trails pertaining to the large-scale and massive plunder and corruption na naganap dito sa administrasyon ni Marcos Jr. at ni Romualdez, walang ibang pasimuno na nagpalarga ng malawakang sindikato sa pangungulimbat at pangungurakot mismo sila Marcos at Romualdez. And one proof of that ay makikita ito sa series of message and conversation exchanges na naganap sa pagitan po ni Yusek Bersamin at ni Bongbong Marcos Jr. Ang isa po dyan, binanggit nga ni Congressman Igay Erese na nang mag-deliver sila Saldico at sila Sergeant Gutesa para kay Marcos sa Forbes Park, ang isa sa sumalo ng partida sa pangungulimbat ng sindikato nila ni Marcos at Romualdez para kay Marcos, ang sumalo di umano ay walang iba kundi si Yusek Adrian Bersamin. Wow! Kaya naman supalpal itong gimmick ni Ping Lacson na hugasan ng Clorox ng kasinungalingan at mga diskarte sa political maneuver niya sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Hinugasan niya ng Clorox ng gimmick sa politika si Marcos Jr. nang sinabi niya prematurely na sa kanyang draft report ng kanyang di umano ay
Senate Blue Ribbon Committee report, wala daw koneksyon na mag-establish ng ugnayan ni Marcos at pagkakasangkot sa trillions of pesos ng mga pangungulimbat sa mga flood control projects among other infrastructure projects na pinagkakitaan at dinurubo sa administrasyon na ito. Pero ito ngayon, sampal sa mukha ito ni Tito Soto at ni Ping Lacson, itong pagpapakita ngayon ng napakabigat na pagbubunyag coming from Yusek Adrian Bersamin, inner circle ng sindikato ni Marcos sa pangungulimbat at pangungurakot, and now he is revealing and spilling out the beans. Ang ibig sabihin po, inilalantad niya ang detalye ng mga bagay na kanyang ginawa upang patutuhanan ang naunang naibunyag that indeed it was Marcos and Romualdez bilang mga masterminds na nagpasimuno ng sistematiko, organisado at pinakamalubha na pagnanakaw sa kaban ng bayan. The greatest robbery of a government by the government itself, presided by Mr. Marcos himself and conspired by his own cousin Romualdez. Kaya nila kinontrol ang Kongreso upang ang pagnanakaw ay sa budget process pa lang mailahad na ang katad-katad ng nanakawin sa pamamagitan ng insertions, sa pamamagitan ng unprogrammed appropriations, sa pamamagitan ng mga allocables. Na lahat ng ito, sa paningin ni Ping Lacson, sa kanyang baluktot na lohika, hindi sangkot si Marcos Jr. Sino bang nagpipirma ng sinindikato at ginawang istapa na budget? Hindi ba si Marcos? Sino bang nagmaniobra para gawing sindikato at istafa ang budget? Di ba si Romualdez at ang mga tauhan nila? At sino ba ang nagdideklara ngayon na talagang may kickback, may kutong at may partida sa ninakaw at dinurubo ng mga pundo through ghost flood control projects among others? Sino bang nagdideklara ngayon na nangyari ito? Di po ba ang mahawak ng brown leather envelope na nagkakaroon ng mga listahan ng insertions at mga kokolektahan ng kukutungan ng mga proyekto ni Marcos? Di po ba ang nagbunyag nito ay inner circle niya rin mismo, maliban kay Saldico na inner circle nila ni Romualdez? Itong si Yusek Adrian Bersamin ay papasok sa kategorya ng inner circle ng sindikato ni Marcos. Kaabang-abang po ang darating na mga araw na ito kung ano pa ang mga inilahad sa affidavit na na-execute na ni Yusek Adrian Bersamin through the help and support ni Congressman Leandro Leveste. Itong dalawang ito nanganganib na ngayon ang buhay nila sapagkat alam natin po na sindikato ang nagpa-maniobra upang lumabas na nag-suicide o nahulog accidentally di umano si Yusek Cabral na may hawak ng napakaraming files ng mga proyektong pinunduan ng insertions, pinalusutan ng allocables at ng mga unprogrammed appropriations, including ang mga bultuhan ng mga flood control projects nationwide na pinagkakitaan nila Marcos at Romualdez at ng mga iba pang miyembro ng kanilang sindikato. Kaya bigla na lang po nagkaroon ng problema si Yusek Cabral at the next time that we know, patay na siya. Yan din malamang ang nagtulak kay Yusek Adrian Bersamin na maghanap ng kanyang guarantee and assurance na hindi siya basta-basta madadali at hindi basta-basta siya ma-frame up na siya ay gawing fall guy o sangkalan sa sindikato nila Marcos at Romualdez dahil siyang tumatanggap ng mga bilyon-bilyon at limpak-limpak na mali-malit ng mga pera at pwedeng manganib nga ang kanyang buhay, inunahan na niya ng pag-execute ng naturang affidavit and deposits of some digital file copies ng kanyang message and conversation exchanges kay Ginoong Marcos. So ano ka ngayon, Ping Lacson? Supalpal ang pagsasabi mo that there is no point or any instance that will establish the direct connection of Marcos Jr. to being involved in the anomalous existence of so-called ghost flood control projects and other infra projects na sinindikato. Ano ngayon itong dinideklara ni Yusek Adrian Bersamin sa kanyang mga paunang paglabas ng kanyang pagbubunyag na tumutugma lahat sa pangyayari at deklarasyon at sinumpaang salaysay ni Sergeant Gotesa at mismo ni Ginoong Saldico at nila Yusek Bernardo ng DPWH. So ano ito ngayon? Kahit i-cross-reference po ninyo ito sa mga Cabral files na sabi ni Ping Lacson may kopya din siya, which hindi tayo maniniwala dyan, ang
latitude, ang lawak at ang coordination ng datos at impormasyon nagtutugma sa naunang ibinunyag nila Saldico at nila Gutesa, ng mga Diskaya at ng mga iba pang tauhan ng sindikato ni Marcos at nila Romualdez na hawak ni Bunuan, itong dalawang undersecretary niya, si Cabral at si Bernardo. So hindi po mahirap intindihin na nagkakaroon ngayon ng desperate perception of panic sa mga paligid ni Marcos dahil nga booking na hindi lang pala Cabral files mailalantad ang kasindikatuhan at pagkagahaman na magnanakaw at mandarambong nila Marcos at Romualdez. Hindi lamang pala si Saldico ang nag-i-expose, kundi mayroon pang nagpatutuo ngayon ang tinatawag na the Adrian Bersamin files. So abangan natin saan ito hahantong, sapagkat ang huhusga at magbibigay ng hatol kung ano ang hakbang na gagawin taong bayan. Kung gusto natin manatili ang ganitong sitwasyon na ninanakawan na tayo at dinodurubo ang kaba ng bayan, inaabuso na tayo, gusto pa rin nating panatilihin na ganyan ang sitwasyon at wala tayong gagawin. So we can only do so much to expose this. Kagaya ng pagsasakripisyo ni Congressman Liveste at ngayon ang pagtataya na rin ng buhay niya ni Adrian Bersamin. Sana wag magbago at wag bumaliktad si Small Boy sa kanyang pagbubunyag na ito. Ipanalangin po natin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos,
wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay Hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.